Talk! Hello mga bakla, this is Pia Paulo. Hey there mga bading, this is Chal. And hello mga pawikan, this is Ivana at charot. Ina Eva. Uy, awig! Ikwento natin sa kanila yung coming out stories natin. Coming out, wait lang. Come out. Hindi ba? Ay, mali show up. Okay guys. Oh my God, ito pala yung gagawin dito. Oo. Kauna-unahang pagkakataon, malalaman na nilang bakla tayo. Nay, tay, sorry po, mag-out na po ako. Pero isi-segue ko lang, bakit ba natin pag-uusapan? Kasi Pride Month. Yes. Tingin muna natin sila, Happy Pride mga maha. Yes, happy Pride, mga kapitbahay namin sa ilalim ng baghari. Yes, kung ano mang kulay ninyo, kung sino mang minamahal ninyo, valid yan, Happy Pride. And pag-uusapan nga natin yung coming out at kung ano mang bilang very fluid ang soji, ang sexuality, everything, lahat din pag-uusapan natin. Correct. Nakakatakot naman yung pag-uusapan lahat. Papalakihin natin. Sanay Okay, naman go. tayo magpalaki. Yes, sanay tayo magpalaki, magpatatag, Magpahaba ng diskusyon. yes, yung magpatigas ng relasyon. Oo. Okay, So, go. coming out story, I think yung pinaka hindi talaga out yung dapat magsimula. Oo. Sino ba nagsabi muna na bakla ako? Actually, ako yung guys- A sa LGBTQIA eh. Alay lang. Alay, kanino ka inalay? Inalay sa mga pawikan. I think the most important thing bago natin simulan to is ano muna yung soji mo. O, Oh. di ba? I'm a homosexual gay eh. Marami actually iniisip ng mga tao lagi minsan na trans ako. Sana no. Like, sana meron akong wala, hindi talaga parang na-realize ko talaga na bakla lang talaga ako, homosexual gay lang. Gusto ko naman yung katawan ko, masarap naman yung mga Hey! na-enjoy ko naman, hindi ko think naman naiisip Instagram reveals. Yes. Hindi ko naman naiisip maging babae. So, ayun. Isa po akong gay, kagaya po ni Meme. Kasi baka may magalit Oo, kapag baka kasi piname may mga natin. hindi, meron kasi kami picture last year nila Sasa. Parang kami nila Pipay. Tapos parang nakalagay Trans Revolution. So, ang dami nagre-react na bakit daw ako kasali. Wala, nahila lang, di ba? Di pwedeng Bawal i-picture. ba? Di ba? Bawal ba mag-inclusive? Anyway, ayun. So, yung coming out story mo since homosexual ka, how did you come out as homosexual? Tuwing Pride, naiinggit ako sa mga nagkikwento ng mga coming out nila kasi meron silang mga madadaramang kwento. Wala kasi akong ganon. Like, yung coming out ko kasi parang pinatigil ko na lang yung nanay ko kasi basagulera siya. So, nung bata ako, tuwing tinutokso ko na bakla, lagi yung nanay ko dinidefend ako. Lagi niya sinasabi na, ano kung bakla? Matalino yan, ganyan-ganyan, chu-chu-chu. So, para matigil na siya, minsan kasi hindi ko rin naman sinasabi sa kanya. Sinabi ko na wag mo na akong ipagtanggol kasi bakla talaga ako, ma-lecture na ako, hindi ka na, hihinto na ang pamilya natin, yung lahi natin sa akin. Ako yung huli. Eto na talaga yung dulo, ayoko na. Sinabi ko na bakla ako para hindi niya na, kasi feeling ko lagi siyang may need na i-defend ako, na parang kailangan niya laging magsalita ng ibang karakteristik ko na kasi growing up, wala naman akong nakikitang mali talaga sa pagiging bading. So, ayun, maaga ko siyang niyakap. So, ganun lang. Sinabi ko lang sa nanay ko na bading ako. Tapos sabi niya lang, maging bakla ako na karespe-respeto. Ayun, hindi ko nagawa. I think ang nasunod mo lang doon, maging bakla. Yes, yun lang Okay. talaga. At least may nasunod ka sa utos. Kaya Yun nga ang eh. importante. Nahiya ako, nakita ng nanay ko to. Ako, ang soji ko muna is I'm a homosexual cis man with androgynous expression. Oh, Ang haba, ganon. grabe yan. Hindi kasi I also enjoy wearing clothes na considered na pang babae. Mas naghahanap talaga ako ng skirts, ng heels. Yeah. I enjoy wearing them. Okay. Pero I still resonate as a cis man. Parang Okay. ganon. Pero pwede mo ako tawaging cis. Ate! Mali. Oo. Okay, slash na. Charis. Hindi, coming out story ko, nagsimula siya nung na-broken hearted ako. Pero I think it was an open secret. Alam niyo yung parang, feeling ko naman, alam ng mga nanay at tatay natin growing up. Yes. Yung, kung ano tayo, kung feeling nila bakla. But for them, syempre, may vision sila ng buhay natin eh. Or how they see us in the future. So parang nire-reject nila yung idea na, ay hindi, to the point na yung tatay ko talaga, ate, inenroll ako sa Milo Best, basketball, ganyan. Tapos Kasi gusto niya, mo yung in denial. yung mommy ko naman din, very church keme din kami. So sa Kristan, so parang forced talaga ako na parang, tas all boys school,
Di ba? Parang, may denial. But, nung na-heartbroken ako, 2014, 2015, so 23, 24, alam naman na ng ate ko. Alam Okay. naman na niya. Parang hindi na lang namin pinag-usapan, pero alam niya, tanggap niya bakla ako. Sinabi lang niya sa tatay ko na, o yung dalaga mo, may problema, kausapin mo. May kapatid akong bunso na babae. So sabi niya, sino yung kapatid ko? Sabi niya, hindi. Si Richard Paul yung kausap. So parang from there, kinuusap ko ni Papa, umamin na ako na, Pa, I'm broken-hearted, ganito, ganyan, it's with a guy, ganito, yada, 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 yada. Una, hindi siya natanggap ng dad ko. Feeling niya face lang. Parang, Okay. sabi niya, I think dadaanan mo lang yan, you'll get over it. Pero sa loob-loob ko, ang dami ko na panatikman na lalaki. I think na-verify ko na bakla ako. Nagkaroon ng acceptance nung nakilala niya yung ex ko, na nakita niya maayos naman yung ex ko, Okay. ganyan. Doon niya unti-unting natanggap. So parang nagka-second coming out ako in a sense na hindi naman siya coming out, but more of the acceptance ng coming out. Yes. Kasi hindi naman lahat ng nag-out natatanggap ng parents talaga. Aminin na natin. Hindi magaan yung pagtanggap ng mga magulang. Pero nakita ko yung pagtanggap ng parents ko or nung dad ko specifically, nung in-invite na niya or pumayag na siyang dalhin ko yung ex ko sa 7th birthday ng kapatid ko. Tapos parang sabi ko, ay, In fairness kay in Pidang, fairness, ganyan. Masegue ko lang din. There was a time nung sinabi ko nga na jowa ko, tapos in-invite yung ex ko sa family reunion. Nalaman ng daddy ko, sabi nila hindi na sila pupunta sa reunion. Sabi ko, in-invite lang yung ex ko, hindi kami pupunta. In-invite lang siya ng tita ko. Huwag kayong, ikalma nyo ate. biglang ganun sila Oo. supportive. So parang nagulat na lang ako, yun na nga. Biglang sabi niya, o sige, dalhin mo yung ex mo or that time jowa mo sa birthday na. Sabi ko, may pagtanggap na. Hindi na ako nakapag-come out sa mommy ko. Kasi my mom passed on 2007. Tapos I was still in denial at that time. Di ba, Ina, sabi mo nga, parang in-embrace mo siya ng maaga. Ako, that time, I was fighting so hard. Kasi society, at that time, especially dun sa environment where I grew up, medyo parang nakikita mo how homophobic they are. So, natatakot ka ilabas yung totoo kasi, totoo yung sinabi ni Meme, pinipigilan mo siya kasi ayaw naming masaktan. Para tanggapin nyo na lang kami na lang yung mag-a-adjust. Actually, hanggang ngayon naman, Oo. parang I think yan yung pinakamatinding struggle pag Totoo. part ka ng community talaga. Na hanggang ngayon, kasi sa Pilipinas, iba kasi talaga yung setup natin based din sa norm, sa culture, di ba? Ang tindi ng makismo sa Pilipinas. So talagang meron ka talagang takot lagi. At saka hindi mo alam kasi na parang kung paano ba magre-react yung tao na pagsasabihan mo. Pero for sure, si Tita super proud na sa'yo. Sorry, di ko alam wala na pala si Okay. Budangchi. So yun, feeling ko naman proud siya na ilabang ko naman For sure, no? Sa ingay mong yan. Yes. Tapos, sabi ko din, nung time na yun, kasi wala pa akong mga kapatid na, bagets Oo. na lalaki. So, sinabi ko din sa tatay ko, at least pa, hindi ako uwing nakabuntis. Pero sa akin natitigil yung lahi. Di ba? Sa Buti na lang, nag-asawa siya ulit. May mga kapatid Oo. akong Kyoto Na- na, Otoko. Sabi ko, perfect! Okay. Di ba? One less responsibility. Ako din, same with Ina. I'm also a homosexual, gay. Ha? Oo, din yung ba alam? Eme! Oo. Sa sa print mong yan, parang, Ay, uy! Akala mo magka-come out ka ngayon as as leopard. may pamikan, unicorn. Yes! Diba? Kompleto na po. My coming out story naman, it was intense. Medyo emotional siya, but at the same time, ano din siya, fulfilling. Sa college pa ako sa Cebu. Kasi nag-first year ako sa Cebu. And then, pumasok ako sa isang dance troupe. And then, meron kaming Christmas party na ni-require lahat ng mga lalaki mag-miss gay sa dance troupe na yon. Well, ngayon na-realize ko siya na it was form of mockery. Pero during that time, ayun, napilitan din ako. Kasi same ako with you before na parang nilalaban ko pa na hindi ako bakla. Chinese yung family namin eh. Na parang ayaw sa mga bakla, ganon. May birth certificate naman yung pamilya mo. Naaalala mo pa ba yung childhood mo? Hindi mo kayo lumaki sa farm or... Kung maalala, Your Honor. Anong pangalan ng teacher mo? Oh, Anyway, going back.
Then we have this company kasi, and then parang I remember very well na, Sorry, may kumpanya. yeah, I have the company of you guys. Sabi ng tita ko sa akin na, paano ka magiging president ng company natin kung bakla ka? Sabi niya ganun. So parang, lumaki ako, high school, college na parang lagi nakatatak sa akin yun na parang hindi ako pwede maging bakla. Kasi my goal is to, hold our company, ganun. And then, yun nga, yung family ko na nasa Cebu, tita ko yun. Tapos, ang dalawa niyang anak, mga bakla. So, parang doon ako na parang, alam mo yun, na-motivate na mag-out, na parang maging ako kung Yeah. sino talaga ako. Tatulungan nila ako, ganun. Going back sa pageant na yun, it was funny kasi walang mirror. Kasi resort yun eh. Tapos Okay. parang kailangan na, yung mga girls yung nag-makeup sa akin. Okay. And then I just had this little mirror. And then, pagtingin ko sa sarili ko, nung na-makeupan ako, may wig na ako, it was the very first time I saw myself as a woman. And then I cried. Gandang-ganda ka sa sarili mo nun. Ang ganda ko nun. In-game ka nun ate, sa ganda-gandahan. Short blonde hair wig pa yun ha. And then, na-picture nga. Then maganda ako sa picture. Sabi ko na, parang feeling ko it's time na para to reveal myself sa lahat. Facebook pa noon, medyo malapit pa nag-Facebook before, di ba? Oo. Pinost ko siya, and then I have this long caption. Yun nga, nag-come out ako sa social media, not sa family ko. Okay. Yeah. And then people were like, alam mo yun, mga may masabi lang sa comment, na parang, syempre, masakit, ganun. And then, tumawag yung mama ko. Napagsabihan niya ako. Sabi niya, so pumunta ka lang para Cebu para magladlad, para magkalat. Sabi ko, hindi ma, ganito talaga ako. Ngayon ko lang talaga siya nalabas. Sana umuo ka na lang para mabilis yung usapan ko. Yes, ma! Ako ma, Tigas ng bungo nyo dyan eh. So, di ba? Gusto Dito. ng mama ko ng mas madali dito eh. mama ng drama, I'll give you drama, mama. Ay, am I the drama? Tapos, 1 month ako hindi kinausap ng mama ko. And then yung sister ko na-reach out ko, sabi ko na, ate, pakausap naman kay mama, please. Kasi hindi ko na talaga siya nakausap. Sabi niya, galit talaga siya sa iyo, sabi ng ate ko. And then, eventually, na-force ko naman na kausapin si mama. Cute lang ng conversation. Kasi parang, ayun nga, away ulit. Pero sa ending ng conversation namin, sabi ko sa kanya na, huwag ka mag-alala kasi sabi naman ng mga people, kamukha daw kita pag babae ako. And then sabi ng mama ko, ito talaga yung mismong word, ay yung line niya. Sabi niya, hindi mas maganda ako sa'yo. Sabi Ay, yung pasa. Ay. ganun. Nung umuwi na ako ng province namin sa Butuan kasi doon ako nagpatuloy mag-aral. Meron akong another pageant na naman sa school na Miss Gay ulit. And then nagtatahi ako ng costume, used yung garbage bag. Oo. Tapos, syempre hirap na hirap ako paano siya gawin. Yung mama ko nagdanit ng bra, ayan gamitin mo para masuot. Oh. Slowly, natanggap ni mama hanggang ngayon. Tanggap niya ng Pia na yung pangalan ko. Gusto ko yung nabasa na lang nila bigla, no? Na, ay, bastard na to. Di man lang kami inuuna. There's no easy way to come out. Kahit kailan mo gawin yan, kahit masaya yan, kahit Pasko, kahit birthday mo, kahit may award ka na, kahit successful ka na, it's not gonna be easy. There's no easy way to do it, especially to your family. Kasi para siyang break up, there's no easy way to break somebody's heart and not, hindi ko sinasabing binibreak natin yung heart nila, but it's actually breaking the idea that they have in their heads. Kasi nga, again, nung niluwal nila tayo sa mundo, may idea na sila, ay gusto ko mag-arkitekto, gusto ko ganito, 3 apo, si ganyan. But then when you come out, you tell them, hey, eto ako, ito yung gusto kong gawin. I'll break that image, I'll break that picture. So, medyo mahirap talaga. But they also need to realize, hindi din madali para sa atin gawin yun. Yung pagka-come out, hindi talaga siya madaling gawain. So, ang kailangan more than anything, pag humingi sila ng advice, I think yung paano ba sila magkakaroon ng strength to do it. Kasi talagang battle siya. Like, tsaka pag-come out mo naman, it's not rainbow and butterfly. Though mas masarap talaga sa labas ng closet, di ba? Yes. Alam naman natin na kapag sobrang sure ka sa sexuality mo, nothing else matter. Mas madali yung mga gusto mong suotin, gusto mong samahan, puntahan. Kasi even now, I have friends talaga na mga, lalo na sa showbiz ngayon, na hindi sila talaga pwedeng pumunta sa mga ganitong lugar, hindi sila pwedeng makita yung all those na, pero alam mo deep inside itong mga taong to, they wanna be free din na sino ba naman yung may ayaw. So I guess ang mabibigay natin kapag may nangingi ng ganun is kung paano sila magkakaroon ng mga stepping stone para Yes. makapag-come out. And gusto ko ding sabihin sa lahat ng mga bakla or sa lahat ng part na community na
hindi nyo obligasyon na wala kayong obligasyon sa society or sa mundo na mag-come out. Kung ayaw nyo, that's totally fine. Kung gusto nyo mga close friends lang, okay lang. Kasi I think kaya nga isa yan sa mga sobrang pet peeve ko sa social media kasi minsan, 'di ba, yung mga tao force din nilang i-out yung mga tao, mga kahit nga yung term na paminta, I really hate that term kasi 'di ba parang it's a microaggression sa mga tao na feminine, 'di ba? Na malambot sila but they wanna act masculine, 'di ba? So parang at some point ina-out niyo yung mga tao, or 'di ba yung mga, yan kala ko Barbie, yung mga simple mong ganyang sinasabi, 'di ba? It affects people more than we think na feeling natin surface lang siya. Kasi ako personally, dati sobrang aminado din ako na talagang parang napaka-tsismoso ko na, shit, feeling ko bakla to, feeling ko ano to. Pero ngayon Yes. talaga, wala na akong pakialam kasi parang unless gusto kitang pakialam ko kung Totoo. anong preference mo sa buhay, and regardless kasi 2024 na hayaan nating mag-come out sila in their own terms. Kung hindi naman, wag na, 'di ba? Wag na nating pakialaman. Kaya minsan pag may mga tao magtatanong, kasi minsan ito yung laging feeling ko naman honest mistake ng mga hetero, na lagi silang, anong mo, straight ka ba? Like, ano ka yung tinatanong na, Isa pa, uy, alam mo, feeling mo ba bakla si ganito? oo, na, Di ba? oo. Ako, I usually, sorry, Ina, to cut you, Go pero pet peeve ko din siya. Ang nagiging natural answer ko na lang would always be, kung anong sabihin niya, yun siya. True. May Yes. feeling ako, but may feeling doesn't really matter, doesn't really count. Kahit naman sabihin kong feeling ko bakla siya, it doesn't really matter. Kung sinasabi niya straight siya, kahit pagkatas niya, sinabi niya straight siya, o edi straight siya. Totoo. Kasi truth niya yun eh. Oo. Like, parang wala tayong karapatan kahit pa ma-perceive natin. Actually, yan yung pinaka nakakatakot. Kaya din madaming tao yung nagtatago. Oo. Kasi nga, they're being judged like every time. And 'di ba? People are killing themselves dahil lang hindi nila matanggap yung kung paano sila itrato ng society. And nangyayari siya even now, 'di ba? So, I guess kailangan lang naman talaga nating maging mas mabuti na lang sa mga tao. Yes. And kung yun nga, kung wala ka namang, hindi mo naman talaga siya obligasyon, hindi naman ikakataas ng bababa ba yung pagtrato mo sa isang tao, or tataas ba kapag nalaman mo na ganito siya, or ano siya, di Will ba? it change? Kumbaga parang let's just be human to True. everyone, hayaan na lang regardless. natin. Kasi parang yung pagtatanong ng straight ka ba, bakla ka ba, para rin pagtatanong yan kung magkano sinusweldo mo sa trabaho, yung it's so confidential na hindi mo na dapat siya kinikwento or sinasabi or tinatanong, di ba? So, It's not necessary to come out, but please don't be afraid to be who you Yes. are. I think doon na din papunta yung diskusyon natin na marami kasing taong natatakot. Oo. And tayong mga I will talk for us and correct me if I'm wrong ha, but tayong mga nasa labas na ng closet, tayong mga nasa forefront who put ourselves out there, I think hindi siya responsibility, however, unconscious choice natin siya, an unconscious decision to ensure that there's a safe space, an inclusive space for people, for everyone. Might it be a hetero na ally, might it be kasama natin kung ano mang soji niya. Pero ang tanong kasi natin lagi, how do we define a safe space and how do we create it? 'Di ba? Kasi ang dali sabihin, I'm a safe space. Because a safe space cannot be, it could be a person, it could be a place. But paano ba natin muna sinasabi na safe space ang isang tao or isang lugar? ako hindi ko makonsider yung sarili ko na safe. Danger zone. At least honest ka, ma. Parang, ano ba yan? Para kasi for me, sobrang tinding flex to be called. Kahit sa isang lugar na it is a safe space, ang hirap niyan panindigan talaga. Parang, it has to be the people, for me lang naman, na magsasabi na, itong lugar na to, this is my safe space. Kasi it may vary eh. Parang, pwedeng may tao na ang safe space niya is gilid ng bookstore. 'Di ba? Na doon he feels safe. Pag nagbabasa siya ng libro, pwede na coffee shop or pwedeng sa workplace niya, 'di ba? So, iba-iba siya. Parang feeling ko wala talagang general standard to be a safe space. Ikaw naman bilang tao, 'di ba, kung people can confide in you and feeling niya safe space ka niya, yun. Pero parang ako, I cannot say na ako masasabi ko safe space mo ko because tao lang ako, 'di ba? Like
pwede akong magkamali and baka magkaroon kayo ng sobrang taas na expectation. Kaya nga kapag may mga bar or establishment that they say, this is a safe space, parang, ewan ko, sa akin, too much of a flex for me lang kasi napakadami niyan entail na and then paano pag sumablay kayo and lalo na ngayon sa social media sa sa mundo natin ngayon, everyone's waiting for people, for establishment, for opportunities to fail, di ba? Parang Isang mali lang. oo, gusto natin laging mamulis na naghihintay tayo na sumablay yung isang tao, yung isang ganyan. Kaya ang hirap magbigay ng, okay, eto ako, tapos biglang hindi mo siya mapapanindigan in the end, di ba? Even the Nectar incident na, di ba, Nectar is promoting as a safe space and then nagkaroon ng brawl. You know, these things might happen and it might scare people. Kayo lang yung makakasagot kung ano para sa inyo yung safest space ninyo. Yes. At kung mahanap mo man yun, I hope na maprotektahan siya and may it be talaga the space na you can be truly yourself. Diba? Parang, kasi minsan sa kotse ko lang, like may mga ganun akong moment na gusto ko nandun lang ako, na ang weird, kahit nakapatay lang siya, nandun lang ako sa loob. Diba? Mga isang oras kang nandun sa kotse. Hindi, kasi minsan hindi ko namamalayan, doon na pala ako nag-e-edit ng video, nakakapanood ako ng series, nakabukas na yung window na, hindi ko na-realize, sa parking lang ako, tapos parang unknowingly na, this is my safe space. Kasi this, di ba, parang, that's where you can be free. But for some, di ba nga, iba-iba talaga siyang lugar. Minsan sa Masu, Or sa feeling niya. Oo. Pero we try, di ba? As a person naman, we try to be the safe space ng ibang tao din naman. Pero have you experienced ba na parang naging safe space ka sa ibang tao? Like, may nag-come out sa'yo? Super dami. Actually, lalo na nung nag-start ako with the advocacy sa HIV and AIDS, nung nag-Love Yourself, Red Whistle, ang daming mga lumalapit talaga, umaamin sa akin na they are positive. I receive this kind of messages. So parang sabi ko, ay, nagiging somehow safe space na rin pala ako ng ibang tao. Just by simply existing, no? Kaya yun din siguro yung masaya na nakalabas tayo sa closet natin because by being ourselves, di ba, we can touch, we can inspire, we can motivate, we can create an effect sa ibang tao talaga na hindi mo alam yung simpleng paggagawa mo lang ng content na nagpapatawa ka lang or nagde-dress up ka or you just show up. Sobrang laking bagay niya na people na nasa closet or yung mga taong hindi makahanap ng safe space, sa atin nila nahahanap yon. And di ba, somehow, it's fulfilling pero it's a responsibility mo na din. I think for me, it's taking up space Oo. to create a safe space in a sense na actually I hate the term safe space because parang why do we need to create a safe space when parang dapat kasi yung mundo safe space siya in general. Oo. Parang bakit ko kailangan maghanap ng espasyo kung saan I feel not judged, I feel safe, wherein ang harsh na ng mundo, sobra. So, gano'n na ba ka-harsh talaga yung mundo sa atin? Na by being yourself, kailangan ko maghanap ng lugar kung saan feeling ko protektado ko, hindi ako ma-judge, hindi ako pwedeng saktan. It's such a beautiful thing to have a safe space, but it's also a sad reality na we need to create that. However, dun sa sinasabi mong responsibility, I think dun mapasok nga yung for us to create a safe space, if we really want it to be a safe space or the world to be a safe space, we need to take up space. We need tayong mga nasa labas, tayong nagbabantay dun sa mga taong nasa closet. We need to keep on taking space, eating up, showing up for people who cannot take up space for themselves. Kasi by doing so, it allows us to really, hey, we're also human, we're decent, we're just like you. And sometimes, konting flexible. Even, sometimes, we even do more. Ang dami mong kailangan patunayan, hindi pwedeng ganito ka, hindi pwedeng ganyan ka, hindi pwedeng isa lang yung facet na pinapakita mo, dapat funny ka. I mean, hindi naman siya binibigay sa atin yung pressure na yun ng society. However, parang nakasanayan na lang sa Pilipinas. Since bakla ka, dapat ganito ka. Again, it's such a sad thing. I don't wanna be a disappointment. So kahit bakla ako, dapat successful ako, may pera ako, matalino ako, achiever ako. I don't wanna generalize, but those kinds of pressures are normally not given to our counterparts sa The hetero. hetero counterparts. Yeah. May isang tao lang dyan or dalawa na makonsider ka as safe space or may isang lugar na makonsider nila as safe space. Malaking bagay yun. Let's break the stereotype na your barbershop is only for men. At ipapakita ko sila na, ay, kahit baklang bakla yan, kaya kayong kalabanin yan, bading ka.
How I wish na nakatira tayo sa perfect na mundo.